Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-52 na kabanata. Ang pagsalba sa pangil ng East Coast Division. Natutuwa ako at natatandaan mo pa ako. Tinapik-tapik ni Alex ang balikat ni Justin. Inalis ni Justin ang kanyang sunglass. At tumingin kay Alex mula taas hanggang pababa. Sumigaw ito, "Kuya, ikaw nga." Pagkatapos yakapin ng matagal si Alex, humiwalay si Justin, at humakbang ito patalikod. Ang lahat ng mga magagandang babae na nanonood. Narinig nyo ba, ang narinig ko? Narinig nyo ba ang sinabi ni Justin? Tinawag niyang kuya, ang trabahador na iyon. Tumingin siya sa iba pa, at katulad niya, halos na shock ang mga ito, at hindi rin makapaniwala. Hinihintay nila ang pagkakataon na pagtawanan ito ng husto. Pero ngayon, ito ay hindi na mangyayari. Ang bastardo na iyon ay kapatid ni Justin. Hindi na nila pinag-usapan kung ano ang ginawa nila kay Alex kanina. Ang kanilang pag-iisip ay naalarma. Kuya, naiintindihan ko kung bakit mo sinisilipan at hinawakan ang dibdib ng girlfriend ko. Ganun ka na palang klase ng tao ngayon. Tama ba? Tumawa ito, na in love ka ba sa kanya? Hayaan mo akong sabihin ito sa iyo. Magaling talaga siya. Kung gusto mo siya, ibibigay ko siya sa'yo. Kung ayaw mo, hahanap ako ng iba. Tumawa ito ng masamang ngiti. Umalis ka dito. Nakangiti na sabi ni Alex. Si Justin ay mahilig magpatawa kahit noong bata pa. Hindi niya nakita ang kanyang kuya ng ilang taon. Hindi siya makapaniwala kung gaano na ito nag-matured. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang pagiging bata, naglakad sila patungo kay Freya at sa iba pa. Yumuko si Freya at mahinang sinabi, "Pasensya na po Mr. Ambrose. Hindi ko po sinasadyang masaktan kayo. Sorry din po Mr. Ambrose." Sabi rin ng isang babae. "Nagkamali po kami." Ang iba sa kanila ay umiiyak pa. Ang lahat ng mga babae ay humihingi ng tawad. Sa pagkakataon ngayon, naalala ni Justin ang lahat ng masasamang sinabi ng mga babae tungkol kay Alex. Itinuro niya ang grupo ng mga babae, at sinabing kayo isang grupo ng mga bulag at tanga. Ngayon ay pinagbibintangan ninyo na namboboso at hinawakan kayo ng kuya ko. Kilala niyo ba kung ano ang ugali ng kuya ko? Sa palagay niyo ba, kailangan ng kuya ko na manilik sa inyo at hawakan kayo? Na-relax si Alex habang pinapanood ang kanyang nakababatang kapatid, habang ipinagtatanggol siya. Kahit na hindi makapagpigil ang kuya ko na hawakan kahit sino sa inyo. Dapat ay matuwa kayo. Pinigil ni Alex si Justin sa mga sasabihin pa nito. Ano ang ibig niyang sabihin? Na hindi ako makapagpigil. Natural lang sa lalaki na magustuhan ang magandang babae. Katulad lang ako ng ibang mga lalaki. Pero kaya kong kontrolin ang aking sarili. Malakas ang aking paninindigan. Nang nagsimulang magalit si Justin, ang mga babae ay lumuhod sa buhangin, tumingin ito ng may pagmamakaawa. "Justin, nagkamali kami. Please patawarin mo kami." Wika ng mga ito habang umiiyak. "Kuya, kailangan natin silang turuan ng leksyon. Patakbuhin natin sila paikot sa isla, hanggang sa mapagod." Mungkahi ni Justin. Tumingin si Alex sa grupo ng mga babae, na nakangiti. "Hindi na. Ang mga babaeng ito ay mga girlfriend mo. At lahat sila ay magaganda. Medyo may pagkabastos lang sila ng kaunti." Ang mga babae ay napaisip. Matured na ang kuya ni Justin. Sinabi nito na magaganda kami. Ang lalaking ito ay maginoo sa isip nila. Pero paano niya nakokontrol ang kanyang sarili, kahit nakikita niya kaming nakabikini? Sa pag-asang maaakit nila si Alex ngayon. Ang lahat ng babae ay tumindig at ipinagmamalaki ang kanilang dibdib. Tinanong sila ni Alex, "Pamilyar ba kayo sa mga gamit sa kama?" Tama ba? Ang mga gamit sa kama. Sa isip ng mga babae, ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ang pakikipagtalik ang ibig niyang sabihin, dahil ginamit niya ang salitang gamit. Ang sinasabi niya ba ay kandila? Alam ni Alex ayusin ang mga bagay-bagay. Sumagot ang isang babae. "Mr. Ambrose, naiintindihan ko. Marami na akong karanasan.
At gagawin ko ang kahit ano sa kama. Sumagot ang isang babae. Paiinitin ko kayo sa kama. I guarantee na ayaw nyo nang umalis. Ako rin, sabi naman ng isang babae. Alam ko ang paikot-ikot sa kama. Wala nang mas magaling pa sa akin pagdating sa kama. Nang masabi na nila ang mga bagay na ito kay Alex, kinagat nila ang kanilang mga labi, nagpa-cute, at kumindat kay Alex. Naniniwala sila na kung maaakit nila ito, ay magiging komportable na sila, hanggang sa huli nilang buhay. Magaling tumango si Alex na may pagkakontento, at tumingin kay Justin. Tinanong niya si Justin, naaalala mo ba ang accommodations area para sa mga trabahador dito sa isla natin? Sumagot si Justin, oo naman, alam ko iyon. May mga mahigit 1,000 na mga trabahador at tagapagsilbi sa isla. Ang mga bata ay doon rin nakatira. Magaling. Tumango-tango si Alex, at tumingin sa mga babae. Kayong lahat ay pumunta ngayon doon. Kuhain ninyo ang kanilang mga sapin sa kama, at labahan ninyo. At sa palagay ko may mga 70 o 80 na mga bata doon, na nasa 2 taon pababa. Padedehin nyo sila. Ano, ang mga babae ay nabigla. Ang lalaking ito, ay ayaw kaming makasama sa kama. Ang gusto niya, maglaba kami ng mga sapin, ng mga trabahador at tagapaglingkod. Gusto niya ring magpasuso kami sa mga anak ng mga trabahador. Wala silang nagawa kung hindi tumingin sa kanilang mga katawan. Nakaramdam sila ng pagkadismaya. Ang kanilang malulusog na dibdib, ay hindi nandito para magpasuso ng mga bata. Interesado ka ba sa aming katawan? Kung hindi naman, hindi namin sisirain ang maganda naming katawan, para lang magpasuso ng bata. Nakita ni Justin ang reaksyon ng kanilang mga mukha, at tinanong sila. May mga reklamo ba kayo sa mga sinabi ng kuya ko? Meron. Ang lahat ng mga babae ay may reklamo. Pero hindi nila ito masabi. Walang may lakas ng loob. Isa-isa silang yumuko. At ngumiti ng maasim. Naglakad sila ng papalayo na may malungkot na puso. Si Justin ay nag-thumbs up kay Alex. Ang aking kuya lang ang nakakaisip ng mga magagandang idea. Mainam iyon sa kanila, na gumawa ng ilang trabaho. Nagtanong si Alex. Paano mo, naayos ang iyong sarili? Ang pamilya natin, ay hindi ka binigyan ng poverty trial test katulad ko. Simula nang umalis si Alex sa pamilya niya. 7 taon na ang nakalipas. Para kumuha ng poverty test. Wala na siyang update sa mga family members. Wala akong kagustuhan na maging pinakamataas sa ating pamilya. Sa totoo lang, kapag ikaw na ang boss sa hinaharap, kailangan mo akong alagaan. Wika ni Justin habang nakangiti. Tumahimik si Alex. Ang kanyang nakababatang kapatid, ay hindi pa rin nagbabago. Walang ibang iniisip kundi ang kanyang sarili. Kuya, narinig ko kay Uncle Frank, na isinama mo raw ang iyong girlfriend dito. Bakit hindi mo ako dalhin sa kanya, para makita ko naman ang sister-in-law ko, sa hinaharap? Sige, wika ni Alex. Nang pupunta na si Alex at Justin para makita si Debbie, bigla namang dumating si George Ambrose. At mabilis na lumapit sa kanila. Alex, Justin, ang lolo ninyo ay dumating na. Nandoon siya sa Seabreeze Restaurant. Naghihintay siya para makita ka, Alex. Nandito na si lolo. Na-excite si Alex. Tumingin siya kay Justin, at sinabi, tara, sabay tayo pumunta para makita si lolo. Ngumiti si Justin. At sinabi, kuya, ikaw na lang. Ikaw ang gusto talaga makita ni lolo. Isa pa, lagi ko siyang nakikita sa lahat ng oras. Sige, sagot ni Alex. Nandoon si Debbie sa room 304. Pumunta ka doon para makilala siya. Sagot ni Alex. At sumunod na siya kay George papunta sa Seabreeze Restaurant. Isang malusog na matandang lalaki ang nakaupo sa kahoy na lamesa. Siya ay si Lincoln Ambrose. Sa likod niya, isang lalaki ang nakatayo na nasa 30 ang edad. Nakasuot ito ng casual na damit. Maganda ang katawan nito, kagaya ng atleta. Isa pang lalaki ang lumuhod sa tapat ni Lincoln. Siya ay si Ken Stokes, ang boss sa East Coast Division, na namamahala sa negosyo ng pamilya. Siya ang nag-asikaso sa isang meeting sa Golden Mansion Hotel. Kasama si Alex. Tumingin si Lincoln kay Ken, sa isip nito. Ang Ken Stokes na kilala ko ay maaasahan. At inspirasyon ng bawat isa. Pero,
Ang Ken Stokes na nasa harapan niya, ay nanginginig sa takot. At tumutulo ang pawis nito sa noo. Ano ang nangyayari sa kanya? Si Ken ay nakaluhod sa lapag. Si Alex ay na-injured sa East Coast area. Muntik na siyang mamatay. Hindi ko siya naprotektahan. Nakahanda ako para tanggapin ang parusa. Ang security management ng pamilya Ambrose ay may sariling pagmamanage. Kahit na si Ken Stokes ang boss sa East Coast Division, wala siyang control sa security team. Hindi niya alam ang mga hakbang ng security team. Narinig lang ni Ken ang injury ni Alex nang dinala ito sa Harmony Island. Ang mga miyembro ng pamilya ay hindi naiintindihan ito. Si Ken ang responsable sa injury ni Alex. Nang maisipan ni Ken na bumisita sa isla, nagpas siya si Lincoln na kuhain ang oportunidad na makita si Alex at maayos ang isyu kay Ken. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, imposible na para sa iyo na bantayan si Alex sa lahat ng oras. Nakikita ko kung bakit nadidismaya ang pamilya sa'yo. Ang ibang miyembro ng pamilya ay hindi talaga naiintindihan ito. Kuminto sa pagsasalita si Lincoln, pakiramdam niya ay marami na siyang nasabi. Dahil sa siya ang pinaka-head sa pamilya. Siya lang ang nakakaunawa kung gaano kahirap ang mamahala ng malaking clan. Ang lahat ay balanse, ngunit kapag may isang nagkamali, mabilis itong babagsak. Sumasang-ayon ako, na may dapat managot sa insidenteng ito. Pasensya ka na, Ken. Pero kailangan na kitang alisin sa posisyon mo, bilang pinakamataas sa East Coast Division. Hindi ka na magtatrabaho sa pamilya Ambrose. Sobrang na-disappoint si Lincoln. Gusto niya, at iginagalang niya si Ken. Pero naramdaman niya na wala na siyang choice. Umiyak si Ken. Nang nasabi na ni Lincoln ang parusa. Hindi niya inaasahan na ang parusa ay ganoon kalala. Nagtrabaho siya sa pamilya Ambrose ng halos 30 taon. Ang pamilya at trabaho, ay ang buong buhay niya. Sir, pakiusap. Ang pagtanggal sa akin sa trabaho ay mas karumal-dumal kaysa patayin ako. Wika nito habang nakayuko. Pasensya na. Tapos na ito. Wika ni Lincoln na nadismaya. Sir, nagmamakaawa po ako. Si Ken ay desperado na. Naglakad ito palapit kay Lincoln habang nakaluhod. Ang lalaki sa likod ni Lincoln ay nakita ito. At sinipa si Ken sa balikat. Sumigaw si Ken sa sakit, habang tumalsik sa dingding. Bumalik ang lalaki sa likod ni Lincoln na parang hindi ito gumalaw. Ang katawan ni Ken ay masakit. Pero, ang kanyang nararamdaman sa puso ay mas masakit. Alam niyang wala na siyang magagawa. Tumayo siya at tumingin kay Lincoln. Tumalikod ito at handa nang umalis. Nang oras na iyon, lumapit si Alex ng dahan-dahan kasama ang kanyang saklay. Nabigla siya nang makita si Ken na papalabas at parang may kakaiba. Nang makapasok na siya sa restaurant, nakita ni Alex ang kanyang lolo. Malungkot ang ekspresyon nito. At sa palagay niya ay naparusahan si Ken, dahil sa mga nangyari. Naglakad si Alex patungo kay Lincoln, at tumayo ito sa harapan. Alex bigkas ng kanyang lolo, nang makita niya ito. Hindi niya ito nakita sa loob ng 7 taon. Ang kanyang lolo ay naging emosyonal. Tumayo siya upang makita ng mabuti ang kanyang apo. Pakiusap. Bawiin ninyo ang parusa na ibinigay ninyo kay Mr. Ken Stokes. Lumuhod si Alex. Napahanga si Lincoln kay Alex. Pagkatapos niya itong hindi makita sa loob ng 7 taon. Ang unang bagay na hiniling niya, ay ipakiusap ang kanyang nasasakupan. Hindi mo ba tatanungin ang parusa na ibinigay ko? Tanong niya sa kanyang apo. Kahit ano pa iyon. Kahit na ito ay $1 lang. Pakiusap. Bawiin ninyo. Hindi kasalanan ni Mr. Stokes. Desidido si Alex na ipagtanggol si Ken. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.